Yun no, ayos talaga mga idol. Welcome back. Ako nga pala si Pedrong Kuyakoy, isang fighter sa barko mga idol. So for today's video mga idol, yung content natin ngayon is about chasing dial. So ito yung chasing dial ng turnuhan namin. So ito, lagi itong nakakonect dito sa lead screw pag nag-trading tayo. So ano nga ba yung function nito? So yung function nito ni chasing dial is tracking device para hindi tayo mawala pag once na mag-trade tayo sa lit machine. Okay? So, napaka-importante nito mga idol. At saka napaka-basic lang gamitin to. So, ito si chasing dial, may numero yan, 1 hanggang 8. Kita nyo naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, hanggang 8 yan. So, dito, yung trade pitch natin is 1.5. So, bali, nakasit up na itong turno para sa trading. Hindi na natin pinakita dyan kasi yung pinaka-main goal ng content natin is about sa chasing dial. So, ibubukod lang natin. So ngayon, gagawin natin dito mga idol, magpapakayod muna tayo, no? Bali, mag-feed muna tayo ng bahagya, yan o, pinakayuran natin. Tapos, ano tayo dito? Marking tayo dito sa may cross slide, yan. Markingan natin dahil reference natin yan, dahil gagalawin natin ng ganyan, yan. Very useful itong chasing dial mga idol pag nag-trade tayo. Hindi talaga tayo mawawala dyan. So dito, patakbuhin na natin yung turno. Tapos, ibalik natin yan kung saan tayo nag-marking. Tapos, mag-feed lang tayo ng konti. Pakain ng konti. Huwag masyadong lagyan para smooth lang yung kain ng ano natin, tolbit. Yan o, ganyan. So, ganyan lang. So, dito naman tayo ngayon. Ito yung half knot natin. Naka-disengage pa siya. So, dito tayo sa chasing dial. So, dito sa chasing dial, kahit aling number ka, pwede mong gamitin yan. Kahit aling number. No? Ito yung pointers natin, yan yung pointers natin. Let's say number 2. Ito number 2 gamitin natin. Yan, engage natin yung half knot o number 2 na, no? So, tandaan mo kung anong number ka nagsimula. Tandaan mo yan dahil napaka-importante yan. So, dito, tingnan natin ha. So, ito dito, nag-trade na tayo. Yan. Kita nyo naman, kumakayod na yung tolbit natin. Ngayon, i-atras natin to. Yan. Tapos, yung half knot, i-disengage natin. Yan. Tapos, ibalik natin, i-atras natin yung carriage. Yan, atras natin ng ganyan, no? Atras natin ng ganyan. Pagkatapos, ibalik mo dito kung saan tayo nag-marking. Reference yan para alam natin kung ilan yung ipapakain natin. O, dyan, o, nagpakain lang ako ng konti. And then, marking na naman ako dyan, mga idol. Napaka-importante na markingan natin para alam natin yung fading. So, dito, kanina, diba, number 2 tayo. Number 2 tayo nagsimula. So dito, pagdating dito sa chasing dial, dapat yung pointers natin, itatapat mo lang siya sa pares na number. Katulad 2, 4, 8, or 6. Diyan mo lang siya itatapat, huwag sa 3, huwag sa 5, okay? O, dito natin sa 4. O, yan o, kita mo 4. Engage natin yan o, yan. Diba? Naka-engage na yung half knot, kita mo yung pointers, nakatapat sa number 4. Tingnan natin dito. Yan. Makikita nyo dito, hindi tayo mawawala sa trading mga idol. Napaka-importante yung chasing dial na yan sa trading. Hindi talaga tayo mawawala sa trading, okay? O, tingnan natin ulit. Pangalawang pasada na yan, dol, ha? O, disengage yung half knot, ibalik yung carriage. Ayan. Tapos dito sa marking, o, ibalik lang natin. Tapos, pakain ng konti. Pakain lang ng konti and then marking na naman. So, dito na naman tayo sa half knot. Abangan natin dito sa chasing dial yung number 8. Yung pares ha, number 8. Yan. Abangan natin number 8. Yan. Abangan natin dyan. Pagtapat niyan sa pointers, i-engage mo agad yung half knot mga idol. Ayan o. So, lagi nyong tatandaan kung anong number tayo nagsimula, doon lang tayo itatapat yung pointers natin doon sa chasing dial. Doon lang. Para hindi tayo mawala sa trade, okay? Yan o. So, balik na naman natin yan. Tapos, doon naman tayo kung saan tayo nag-marking. Yan, kung saan tayo markingan ulit. Pakain ng konti, mga idol. Dito na naman tayo sa half knot. Tingnan natin yung chasing dial. Itapat lang natin siya sa number 8 na naman, o. Number 8. Pag tumapat yung pointers ng chasing dial sa number 8, i-engage mo yung half knot. O, naka-engage na, di ba? Yan, naka-engage. O, yan, o, di ba? Tapat sa 8. O, tingnan mo dito, dol. Yan. Hanggat marunong tayong gumamit ng chasing dial, hindi tayo mawawala sa trading. Sure ball yan, dol. Hindi tayo mawawala sa trading.
Yan o, kumakayod na. So, isang pasada pa dol. Isang pasada pa. No, yan o. Disengage. Ibalik yung carry edge, patras. Yan. Kahit i-atras-atras mong ganyan, walang problema yan. Hindi ka mawawala sa trade dyan dahil may chasing dial tayo mga idol. So, dito, balik ka na naman kung saan ka nagmarking. O, tapos, pakain ng konti. Pakain ng konti, marking ulit. Dahil reference yan. Importante yan, marking dol. Importante yan. So, dito tayo sa chasing dial. So, 8. 8 pa rin. Dyan lang tayo sa 8. Pwede natin itapat sa 2. Pwede natin itapat sa 6. Pwede natin itapat sa 4. Basta yung pares. Huwag mo lang itatapat sa 3, 7, 5, 1 kasi masisira yung trade, papatong yun. No? So, yan size. Diyan tayo sa size. Engage mo yung half nut pag size na. Tingnan mo dito dol. Hindi tayo mawawala. Napaka-importante yung chasing dial, no? Basic na basic lang gamitin, ganyan lang kasimple gamitin yan dol, yung chasing dial. Hindi ka magkakamali sa trading diyan dol, no? Pag alam mo gamitin yan, basic lang yan dol, ganyan lang Ganyan lang gawin, no? Ganyan lang kasimple, 'di ba? Dito, sukatin natin 1.5 kung nasa tama. Tingnan nyo dito dol. Naka-4 tayong pasada ha. Tingnan nyo dito, 'di ba? Tugmang-tugma, kita mo, 1.5, 'di ba? Kuwang-kuha natin, 'di ba? Kasi tama yung paggamit natin ng chasing dial. So dito ngayon, yung tanong dito dol, paano kung itatapat natin sa 3, 7, 5, 1, anong mangyayari? So ganito yung mangyayari mga idol. Pakita ko sa inyo ha. Ito, patakbuhin ulit natin. So itatapat natin yan sa 3 or 7 or 1 or 5, ganyan. Itatapat natin para malaman nyo kung ano yung kalalabasan niya. Okay? So, ganito. Yan na. So, dyan, 3, di ba? 3. Yan, itapat natin, no? Pag tumugma sa 3, i-engage ko yung half nut. Naka-engage na. Tumugma sa 3. Tingnan nyo dito kung ano mangyayari sa trade. Yan, tingnan nyo dyan, dol. Sisirain niya. Papatong yung trade dyan. Papatong, Kita nyo? Kita nyo, kinayod na yung trade, wala na. No? Sinira niya, sinira. Kita nyo? Yan Tingnan nyo dito, wala, sinira niya na. So, di ba? Pag mali yung paggamit ng chasing dial, sisirain lang yung trade. Tingnan nyo dyan, dol. Wala na, sira na, dol. Kita nyo naman, sira na. Yan sinasabi ko. So, take note tayo dun, mga idol. Take note, keep on mind. Kung anong number tayo nagsimula sa unang pasada sa trade, yun dapat yung sundin natin. Halimbawa, kanina, di ba, number 2 tayo nagsimula, pwede mo siyang itapat lang yung pointers ng chasing dial sa 4, 2, 6, 8. Sa pares lang na number. Huwag sa 3, huwag sa 7, huwag sa 5, huwag sa 1, kasi masisira ngayong trade. Okay? So, yan. So, ganyan lang ka simple yung paggamit ng chasing dial. So, paano yan, dol? Hanggang dito na lang video ni Kuya Akoy. Baka naman, pa-share naman ito mga idol. Nag-retain pa ako ng 1 oras dito para magawa lang content na to. Okay? See you next time. Bye!